nag-online ako before, then habang tumatagal, lumalaki. So, kailangan ko ngayon ng suppliers. Okay. So, itong mga suppliers lahat, ayaw nila ng walang physical representation. Gusto nila, yung mga gamit nila, makikita. Tsaka para masabing legit, may physical store. Yeah, that's the main purpose actually. Kasi pwede kang magbenta online, pwede kang walang stock on hand, pwede kang, which is kayang gawin. So, itong mga supplier, gusto nila, pag kumuha ka sa kanila, may physical representation sila, telling everyone na, hey, eto kami, nandito kami, eto yung produkto namin, dito mo makikita. So, ito yung driving force ko kung bakit talaga nagbukas ako. Kasi kung online lang, marami dyan naka-online. They just get it from somewhere and then... Kung walang ng picture, mag-grab lang ng picture sa internet. Yes, so pwede nang ganon. So yung mga supplier ko, gusto nila makita na how legit you are. At the same time, dala mo rin yung produkto nila. So yung mga companies like Daiwa, like Accurate, nung kinuha ko sila, they want representation and gusto nila long-time relationship. Hindi yung nagbenta lang, tapos na kaagad. Yes. Gusto nila long-time relationship. So, ano kayo ng mga kilalang brands talaga? Like, legit kayong nagke-carry ng mga brands na to? Yes. So, meron kayong license ba ang tawag doon? Or certification? It's more of a understanding agreement between your supplier and you na ikaw yung magde-distribute and ikaw yung magdi-deal dito. Kasi pagka ganyan, ang maganda rin yon para sa hindi lang sa akin at hindi lang doon sa supplier but more of the public, yung mga nagko-consume. Kasi meron tayong babalikan. Kasi nga representation nila yung dito So parang sila yung nagbebenta sa iyo So kung merong problema yung isang product, we could always go back to them and tell them, look, may problema, may ganito. O kaya pwede na sabihin, we need something ganito, bakit ganyan. Do you offer warranty ba sa mga bumibili? Yes, we offer warranties here. And siguro mga next year, January, we will be starting to be the parang ano ba tawag mo dito? Yung nag-repair authorized repair center of Daiwa. Yung mag-sealed oil, which is exclusive lang sa Daiwa para hindi makapenetrate yung tubig sa loob, will be available already. So, kung nandito na yan by January, baka by February, running na siya. We will have a rough running. So, by December, if finish lang namin yung mga warranty cards and everything for the high-end mag-sealed. So, anytime, pwede nang ipa-repair dito sa amin yung mga mag-sealed. Pero, in the first few months, we might just do it sa namin, sa mga nabenta namin. Kasi, hindi mo na siya pang lahat. Hindi mo na pang lahat. We will have to try and see. The dry run muna namin. Then eventually, pag smooth na, then we will accept everything na So Daiwa. bukod doon, what services do you offer ngayon? Kasi next year pa sila. So ano nang meron na existing na services na ino-offer si Ryoshi ngayon? More of ang sa amin dito, ang siniservice namin dito, nagre-repair din kami but recently wala pang mag-sealed. Okay, and then we also repair our rods. Anything na binili mo dito sa amin, kung repairable pa siya, i-repair namin. So, yun yung may offer namin sa kanila. We will exhaust everything kung pwede siyang ayusin pa. Basta dito mo sa amin binili, kung kailangan ayusin namin. Pwede akong pumunta dito, papatignan ko muna kung maayos ba, o wala nang pag-asa. Yes. And we go as far as sending kung saan talaga yung source. Kung like Accurate, may problema talaga, hindi namin ma-fix. We go as far as sending it sa main branch talaga. Legit na legit. Kasi, syempre, iba pagka yung authorized dealer, tsaka doon sa
resell lang. Ayun. Mm-mm. So kami dito direct. So that's the beauty of having a supplier na direct. Hindi ka lang kumukuha sa mga tackle shops sa abroad. Hindi ka lang kumukuha. We go direct kasi nga merong support. So anytime nagka-problema kami, we can go back to the supplier and then tell them that, hey, we have this problem, can you fix it? So yun yung maganda. Then aside from that, naglalagay din kami ng mga lines, tinuturuan din namin yung kung paano sa mga nuts, yung mga buhol. Mga nuts, o ano ba ang magandang magkakasamang combo, ano ba ang we do that also. Now, aside from that, meron pa kaming mga ibang i-offer pero hindi ko abangan na lang. Abangan na lang. Kasi ako katulad ko, wala talaga akong idea sa mga pagbubuhol niyan. So, pwede pala akong magtanong dito kung anong pwede kong gawin pag nasa laot na ako or somewhere na mag-fishing ako. Actually, I have some illustrations. Makikita mo na actually siya sa YouTube eh. Pero may mga illustrations akong on hand na bala kong i-reproduce para sa mga beginners so that may masusundan. Minsan kasi ang hirap pagka, limbawa tulad ko bago, pinanonood ko sa internet, minsan di ko rin masundan. Iba yung actual na ginagawa kasi sa harapan ko. Yes. So, medyo mas gusto ko kung bibili ako ng gamit, yung kaya akong turuan sa harapan ko, hindi yung ito lang. Okay. Yes. Yan, very kami dyan dito pag nandito ka sa amin. We really have to teach you kasi very reason is, pag hindi ka nag-enjoy, iiwan mo ang fishing. Titigil ka rin. Pag tumigil ka, less one person na nag-fishing, which is, ako kasi hindi lang business to para sa akin. For me, it's a passion already. So, gusto ko dumami. So, one less person, hindi ako masaya niyan. So, the more na papasok kayo dito, the better it is. And of course, in a business sense, kung isang tao nag-stop, that's loss for you. Yeah. In the long run kasi syempre, yung iba dyan parang every time may mapuputol, bibili, mawawala yung bait, bibili ulit. Yes. That's why here ang ini-encourage ko rin is to educate people. Pag bumili ka, you have to educate them. Hindi pwede na sasabihin mo lang na hindi, ito gawin mo, hindi gawin ganyan. Hindi. You have to educate them why. Kaya sa akin, pag kami mga newbie, ang una kong sinasabi, more than sa dapat patient ka, dapat ganyan ka, ang una kong sinasabi sa kanila, huwag ka magsa-stop sa kung ano lang yung recommended sa'yo. You have to explore. You have to always ask why. Pag sinabi sa'yo na, itong hook na to ang gamitin mo para mas makakakuha ka. Some people just stop there. Sa akin, I would encourage them to ask them why. Bakit yung hook na yan? Diba? Kasi, yung hook na yan, hindi yan ginawa para lang gamitin mo lang, walang rason. There's a reason kung bakit ganyan ang shape niyan, ganyan ang kapal niyan, ganyan ang point niyan, ganyan ang size niyan. So always ask why. We're ready to answer that. And by that way, matututo ka. Hindi ka yung basta lang mag-a-accept kung ano yung binibigay sa'yo.